Lalong ramdam hanggang hapagkainan ang epekto ng tumitinding El Nino. Bukod kasi sa mga sakahan, pati ilang palaisdaan apektado, kaya nagbahalang ilang isda. Nakatutok si Marie Zumali. Natutuyo na ang ilang mga fish ponds sa Banggi, Ilocos Norte dahil sa epekto ng El Nino. Ang ibang ang lampas tao ang lalim noon hanggang tuhod na lang, kaya napaaga ang paghango sa mga tilapia roon. Dahil naman sa kulang na supply kaya nagmahal ang ilang isda sa General Santos City Public Market. Nagbawas na ng binibili ang ilang mga suki, habang ang iba, pinapatos daw ang mga ikangay reject na isda dahil ito ang nagmura. Hinay kay murag nahadlong sila sa presyo, suwani mo sila tag 220, 200, murag nagmodaga na sila. Mo na mangita na lang sila brato nga aram para nang RG, arang nagawas udan tinay. Sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, negatibong epekto raw ng El Nino ang pagkatuyo ng mga palaisdaan. Maapektuhan yung mga land-based fish pond system natin. Mas vulnerable sila doon sa pagbaba ng level ng tubig kasi nga mainit, no? At posible magkaroon ng mga fish mortality kasi pwedeng bumaba yung dissolved oxygen level doon sa mga fish ponds. Para raw maiwasan ito, may mga hakbangang BIFAR na naisundin ng mga may palaisdaan. Kailangan sumunod po tayo sa good aquaculture practices. Ibig sabihin po nito, yung tamang paglalagay lamang ng bilang ng mga fingerlings doon sa ating mga fish ponds. Palalawakin din daw ng BIFAR ang operasyon ng mga mariculture parks o yung mga palaisdaan sa dagat o nasa fish cages dahil hindi raw sila apektado ng init na dulot ng El Nino. Dahil sa inaasahan limitadong supply ng isda sa merkado, paalala ng BIFAR, siguraduhin pa ring sariwa ang nabibiling isda. Dapat malinaw ang mata at hindi mapula. Dapat mapula naman ang hasang. Pag hinawakan ng isda, dapat hindi masyadong malambot o hindi lulubog yung daliri. At dapat hindi amoy bulok. Para sa GMA Integrated News, Marie Zumali nakatutok, 24 oras.